Naibalita nga po noong nakaraan mga idol na pagkatapos ng ginawa nila sa nagdaang trade deadline ng Golden State Warriors, may bakanting pwesto pa sila ngayon sa kanilang lineup na dapat punan bago matapos ang buwan ng February. Kaya expected na gagawa pa sila ng move o kukuha pa sila ng bagong player. Base sa pinakahuling inilabas na balita ngayon na Jake Fisher, inuna nga ng Golden State papirmahin ang wingman na si Nate Williams ng isang two-way contract. Susubukan nga itong gamitin ng Warriors sa mga susunod na laro since kulang sila ng wing player sa pag-trade nila kay Jonathan Kuminga at ang pagtatamo ni Jimmy Butler ng injury. At kung sakaling maging epektibo ang laruan nito, hindi magdadalawang isip ang team i-convert agad sa regular contract ang kanyang kontrata sa mga susunod na linggo bago pa matapos ang regular season. As of now, nasa hindi kagandahang pwesto nga ngayon ng Golden State dahil nasa pangwalo pa rin sila sa Western Conference. Samantala, base sa pinakahuling inilabas sa balita, mas lalo lamang lumaki ang posibilidad na bumalik si LeBron James sa Cleveland Cavaliers once na matapos ang kanyang kontrata sa Los Angeles Lakers next off-season at maging isa siyang ganap na free agent. Pero hindi rin naman ito papayagan ng Lakers na mangyari since ginawang priority ng team ang pagpapanatili nila sa kanya sa umpisa pa lang ng taon. In fact, ayon sa source, meron nga pong nakahandang bagong kontrata ang Lakers na maipang o-offer kay LeBron James na nagkakahalaga ng mahigit sa 2-year deal, $85.3 million. Mas mababa nga ito kumpara sa kanyang kasalukuyang kontrata ngayon. Pero hindi rin naman ito ganun kababa since kailangan lang naman nilang pababain ng konti ang kanyang makukuhang sweldo para magamit nila ito sa pagkuha ng mga bagong malalaro na makakatulong sa pagbuo ng championship lineup. Pinasinungalingan rin naman ng isang insider ang naging usap-usapan noong nakaraan na wala silang plano kay LeBron James simula nang makuha nila si Luka Doncic. Gusto pa rin nila itong panatilihin sa kanilang team hanggang sa magretiro ito sa NBA dahil balak nila Pelinka na bigyan si LeBron ng pagkakataon sa Lakers na magretiro. Sa kabilang banda, kinumpirma ng head coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone hindi makakasama sa kanilang magiging laro sa darating na FIBA window ng kanilang big man na si Kai Sotto. Dahil dyan, hindi naiwasan ng mga fans madismaya sa nangyari, lalo pat kailangan nga talaga ng ating team ang presensya at tangkad ni Kai Sotto kontra sa powerhouse team na Australia at New Zealand. Kaya may mga nagtatanong na mga fans, ano nga bang rason sa likod ng hindi pagsali ni Kai sa lineup ng Gilas? Ayon sa isang PBA insider, nakukulangan nga daw ito sa offer sa kanyang sweldo sa national team na nagkakahalaga lamang ng $12,000 o mahigit sa 695,000 pesos. Mas mataas lamang nga ito ng konti sa ibang mga NBA players na sumasali sa mga international games. Pero ayon nga kay Coach Tim Cone, ang tunay na rason ng hindi pagsali ni Kai Sotto dahil kagagaling pa lang nito sa isang malalang injury. Hindi pa nga nito pwedeng maglaro ng sunod-sunod at kailangan nga niyang magpahinga at makarecover pa ng mas matagal. Anong masasabi niyo dito mga idol?